Saan tayo kukuha ng lakas para labanan ang dyablo? Napapaharap tayo sa iba't ibang pagsubok sa buhay. Tila ba na wala itong katapusan? Matapos man ang isang problema, meron na namang bagong dumarating. Sa kalagayan ng mundo ngayon, kung saan mas tumitindi ang mga paghamon sa buhay dahil sa pagbagsak ng ekonomiya at ang pagdulot nito ng negatibong epekto sa buhay ng marami ang nababalisa tungkol sa kinabukasan nila at ng kanilang mga mahal sa buhay. Nagbibigay ito sa atin ng fear, anxiety, pagod ng isip at sa madaming cases, depression. Madami ang napanghihinaan ng loob at isip dahil sa mga tumitinding paghamon sa buhay. Kapag napanghihinaan ng loob at isip ang tao, mas vulnerable tayo, mas madali tayo makontrol, mas madali tayo madaig ng takot, at sa ganitong state of mind, sinasamantala ni Satanas at ang kanyang mga demonyo ang kahinaan ng tao. Dahil sa despair, nagbubukas din ito ng pinto sa iba't ibang uri ng pagkakasala na sinasamantala ng kaaway ng Diyos para maitalikod tayo sa Diyos. Kung aasa lang tayo sa sarili nating lakas, hindi tayo mananalo sa dyablo dahil mas matalino sila kaysa sa atin pagdating sa pagiging bihasa sa kahinaan ng tao. Hindi tayo iniiwang walang alam ng Diyos sa mga traps o patibong ng demonyo. Nasa Biblia lahat makikita ang instructions ng Diyos kung paano natin lalabanan ang dyablo. Kailangan natin tanggapin ang katotohanan na parte ng pagiging Kristiyano ang pakikipaglaban sa dyablo. Kaya binili ni God sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 18 na isuot ang armor of God o ang baluti ng Diyos. May instructions ang Diyos kung paano natin malalabanan ng dyablo at mapoproteksyonan ang ating sarili. May instructions din siya kung paano tayo lalayuan ng dyablo gaya ng sinabi niya sa James chapter 4 verse 7, "Submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you." Una, ang pagpapasakop sa Diyos. At pangalawa ay ang labanan ng dyablo para tayo ay layuan nito. Kapag lumayo ang dyablo, ibig ba sabihin nun ay tapos na ang laban? Hindi. Kabisado nila ang kahinaan natin. Alam nila na hindi tayo laging malakas, kaya babalik sila sa kumbinyenteng oras o panahon gaya ng nabanggit sa Matthew chapter 12 verse 45. Papagurin nila tayo sa kakalaban, kaya kung walang tulong at proteksyon ng Diyos, hindi natin madadaig ang dyablo. Kaya ang lakas natin ay nakasalalay lamang sa tulong ng Diyos. Siya ang nakakaalam at nakakakita ng mga laban natin at magiging laban natin. Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 na huwag tayo manalig sa sarili nating kaisipan lagi, kundi magtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng ginagawa natin at Siya ang magtuturo ng tamang daan sa atin.